back. We're back. Back to back. Tapos sa kada umaga ngayon, back to school na naman po ang marami sa ating mga kada. At nagsistay sa mga co-living spaces tulad po ng apartments, dormitories, or bed space. Paano, Ems? Kahit na mga kahit na mga office, hindi idudugtong ko din Oo, sana. pwede rin. Diba? Sa Correct. office. Pero paano po kung ay inyong roommate or office mate Correct. ay madalas kumain ng pagkain mo o gumagamit ng gamit nang hindi nagpapaalam sa'yo? Oh, tamaan na ang kailangan tamaan. Kaya ko bang acting ni Ems na ganyan? Paano nga ba ang tamang pag-set ng boundaries sa mga co-living spaces na ito? Ang ating aalamin ngayong umaga dito sa Share Kayo. Kasama po ang ating paboritong bisita na si Tolfi De Jesus. Yes! Hello, Tolfi! Hi, good morning, ladies. Fresh from Good morning! Monday! Hi. Thank you for having me once again. Sa dalas mo dito, alam ko na yung schedule mo. Oo Yun nga nga. Yun na yun eh. Pero napaka-invaluable naman kasi namang naitutulong mo sa amin Thank you. dito. Thank You give you. us perspective. Kaya ito na nga, Tofi, I'm sure marami makaka-relate. Ano ba dapat ang mga pangunahing boundary na kailangan iset ng ating mga kadang na may shared spaces Shared with living other... space, Shared oo. living or shared working Ayan. spaces with other people, di ba? Shared ref. Shared ref talaga. Okay. Una sa lahat, mga kada, ang pinakapunto muna dyan is paano mo muna tinitignan ang sarili mo. Okay? Kasi hanggat hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo alam kung paano ka nakikisama sa iba. Merong libro, Mama P. Ang pangalan ng libro ay Surrounded by Idiots. Ay, sulat ko yan. Parang Ang title is nakita ko Surrounded by Idiots. Parang palaban agad to, ah. Yung title, Title pa lang. ang author niya ay si Thomas Erickson. Now, ang tao kasi, meron tayong ugali na parang laging ibang tao ang mali. Katulad doon, pupunta ka sa isang shared living space. Madamot siya. Matakaw siya. Pakilamera siya. Laging gano'n kaagad ang tinitingnan mo. Pero hindi mo nakikita, burara ka kasi. Ay! Di ba? Nakakalat ang gamit mo. Kaya ka Sir Sophie, nasasabihan. preno ka daw, sabi ng ibang kada. kaya kumbaga ang nangyayari, kaya nakakain ang food mo, kaya napapakilaman ang gamit mo, kasi nakakalat. So the first rule, look to yourself, alamin ang personal na ugali. Ilagay natin sa ating isip na wala tayo sa sarili nating bahay. Iniisip kasi natin na pag shared living space, bahay natin din yon. It's not. It's actually a space na ka-share mo ang lahat ng kasama mo. Bawal ang masyadong mataray. Hindi pwedeng sasabihin mo, ako lagi ang may seniority kasi matagal na ako sa dorm na to. Okay. Hindi pwedeng ganon. Tandaan mo, pare-parehas lang Walang kayong seniority tenant dito. sa lugar na yan. Okay? Pag hindi mo makokontrol ang sarili mo, better na wag ka dapat nasa shared living space. Okay. Yun ang una. So, if kilala mo naman ang sarili mo, maayos ka naman, the next step is explicit communication. Yun ang kailangan. Bawal ang assumption na alam niya na yun. Dapat Tama. carry niya na yan. Hindi pwede yun. Yes. Pag sinabi mong, may dala akong burger, para baon ko yan bukas, pakisuyo, huwag niyong tikman. Okay? Diretsong usapan. Now, yung iba magsasabi, ito naman burger lang, pagdadamot Oo nga, pa. di ba? May Burger ganon. lang? Grabe Oo. naman yan sila. Pero ang punto dun kasi, baon mo yun eh. So you have to protect what is yours. Inaasahan mo yun for the next day, eh. Correct. So Correct. kumbaga, ikaw din ang malalagay sa alanganin kung may ibang kakain ng baon mo. So, communicate explicitly, directly. Walang masama kung meron kang mga gamit na good for sharing at merong pribado lang. For example, sabihin mo, meron akong pulbos dito. Kung sinong mangangailangan, walang problema. Pero pag pag kunyaring paubos na yung pulbos, sabihan nyo ko. Kasi baka kunyari, paubos na pala, hindi nyo ako sinabihan. Kung kailan gagamit ako ng pulbos, pag taktak ko, wala nang laman. Diba? So may mga ganon. Be explicit with your communication. Never assume that your roommate or your boardmate is somebody na nakakaalam ng mga sistema mo. Okay? Next, number 3. Okay? Learn to divide responsibilities equally.
Okay. So, kung kunyari, let's say sa isang kwarto, mag-isip kayo, okay, ano ba ang mga responsibilities dito? Pagwawalis ba? Pagbubunot ba? Pagpo-floor wax ba? Pagpupunas ba ng table kung may alikabok? Kailangan divided yon. Walang masama na magkaroon kayo ng cleaner for the day. Yan. So kung kunyari tayong apat magkaka-roommate, o Mami P, Monday ikaw, Diana, Tuesday ikaw. Okay? Pag kunyari may mga assignment na sila, i-commit nyo rin yon. Hindi po pwede na tipong pagdating ng Wednesday, si Emma sabihin niya, wala ako ng Wednesday, sorry, hindi ako maglilinis. Sorry, diba? busy. Natamaan na wala ako sa dorm, so hindi ko responsibility yan. Dapat makipag-shift ka doon sa time na alam mong nandun ka. At maglagay ng consequence pag hindi nagawa. Actually, yung consequence, okay din sana yon kasi para maiiwasan yung ganong behavior. Pero, dapat agreed upon ng lahat. Kasi for example, kunyari, sabi nyo, dito sa kwarto natin bawal kumain ng maamoy na pagkain. Okay. Tapos nagdala ng balot si Diana. Di ba? Siyempre, maamoy. Sasabihin natin, bawat magdadala ng maamoy na pagkain, 100 pesos. Paano kung doon sa iba sobrang bigat ng 100 pesos? Kailangan medyo i-attune nyo na lahat kayo nag-a-agree doon. Diba? Another factor here, bisita. Again, hindi mo bahay yan. Meron kang kadate, doon kayo sa karinderya sa ground floor. Huwag doon sa taas ng dorm. Huwag mong idadalhin dyan. O kaya, meron kang parents na darating, pupunta kayo sa pinakamalapit na fast food, doon kayo mag-usap. Don't bring your guests upstairs because you are also invading the private space of your roommates. Unless may paalam, Toby. Mas mahirap kasi ganito na lang yan. Kunyari, let's say weekend, wala kayong lahat. Pinapunta ko yung girlfriend ko doon. Tapos nakita niya, ang ganda ng ballpen ni Mama P. Tapos hindi niya na nasuli. Hala. Ay. Di ba? Oo nga, problema nga yun. Mangyayari pa nun, Tofi, yung girlfriend mo lang kahapon, tsaka kayo dito, nawala yung ballpen ko. Hala. Diba? So, mas maiiwasan ang confrontation kung malinaw sa lahat ang rules and regulation. Tsaka yung tamang hinala. Yes, di ba? So, ang punto dun, kung alam nyong walang ibang taong pumapasok dun sa room ninyo, mas maganda. Okay. Should all of those be written? Dapat. Diba? Again, explicit communication. Hindi mo sasabihin na tipong, dapat alam mo na napag-usapan na natin hindi. Kung meron nga kayong magandang may paskil kayo dun sa room ninyo, okay lang yun. At sa totoo lang, dyan din papasok na pag nasa shared space kayo, maganda talaga na meron pa ring landlord or landlady na tumitingin. Kasi may nagmamanage. Diba? Hindi po pwede talaga tipong walang sistema. Kasi at the end of the day, pag uuwi ka sa bahay na walang sistema, tataas lalo ang stress mo. Okay. Kasi, yung nangyari dun sa isang kada nating nagreklamo on Reddit, parang sabi niya, naka-label na nga yung pagkain niya, nilagay niya dun sa common fridge. Tapos nung nagalit siya pa yung parang... Nagmukhang bad guy. Oo, siya pa yung nagmukhang bad guy. Sinabi parang, you're killing the vibe, pare. Or parang, ang strict mo naman, you're so petty. Ganon yung mga pasaring. Okay. Number one, you need to understand na syempre, yung mga taong nakagawa ng hindi tama, they will try to make excuses as much as they could. So, ganito ang style. Huwag din muna masyadong intense kung walang frequency ang pangyayari. Okay? So, kung kunyari, let's say, kinain ko yung mamon na baon mo. Tapos nagsabi ka, Toph, kinain mo? Ay, oo, sa'yo ba yun? Sorry. One time, palagpasin mo. Give the benefit of the doubt. Okay. Kasi again, ang punto dito, nakikisama ka Kaya nga may pangalan ko Hindi naman pwedeng banatan mo kagad ng banatan yan. So, makikisama ka konti. Okay. Pero Ibalik mo na. Pero pag repetitive na, dun mo na ngayon sabihin na, look, your behavior is unacceptable, your behavior is causing problems with us, and I think kung ganyan ang magiging ugali mo, better na maghanap ka na ng malilipatan mo. Alam mo, maging aggressive na kayo, actually, ang term na ba is, maging assertive kayo in that way. Kasi para naiintindihan nila na importante rin sa inyo, yung nawawala sa inyo. Yeah, you have to voice it out, Yes. diba? Oo. Alam mo ginawa nung guy, sabi niya, bumili na lang siya ng sarili niyang Fridge. ng personal fridge. Tapos may susi. Siguro. Diba? Diba? Parang, is this
is this a good solution? Parang kapatid ko Okay. lang. You're not, Wala talagang pagbabago hindi mo ginawa inaayos doon. yung Wala. hindi mo inaayos yung Band-aid lang problema, yun. di ba? Oo. Ay, ganon din Wala yung talaga. ginawa ko, Mama Pero Kitty, again, doon tayo babalik sa rule number 1. Oo. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, kung hindi mo kaya yung ganong mga bagay, huwag kang magganong kasi. Baka mamaya kasi hindi naman talaga kasalanan nun. Baka yung mga kasama talaga. Hindi, meron talagang mga tao na tipong ang ugali nila is that walang sistema. May mga ganon. So that's why, kung kunyari, okay, isang technique na pwede mong gawin dyan is this. Para mong isa-sublent yung room. Halimbawa, kunyari, si Diana yung landlord. Okay, siya yung landlady. Sabihin ko, ma'am, hiramin ko na isang kwarto, ako na magbabayad. Pero, magpaparenta ako nung 2 kama na nandun pa. Magsasublease, Oo. oo. So, ganun tayong arrangement. So, since ako yung nagre-renta ng buong room, ako ngayon ang may rules kung anong mangyayari. Ay, oo. Tapos, pwede akong tumanggap ng application. Ay, si Miss Pia, ay, sabi dito, malinis siya sa kwarto, nagliligpit siya lagi, nagtutupi. Okay, pwede. Ay, si Emma, okay, sabi dito ng mga dati niyang ka-roommate, talagang ikaw ang magtutupi ng ano niyan, pinagtulugan niya kasi iiwanan niya. So, pwede ka ngayon maging choosy na sa ganon. May mga ganong technique. Oo, pero, yeah, go ahead. Yeah, kasi Tuvi, parang, okay, yung issue about food in a common ref, Oo. pwedeng masolusyonan by buying a personal fridge, but we don't recommend that. It's not. Kasi wala ka namang yeah. binago talaga dun eh. Oo. Paano kung halimbawa banyo? Common banyo. Bibili ka Yun. ng bagong banyo. Tapos, True. yung Wala, ginagamit diba? ginagamit yung sabon mo, tsaka yung shampoo At mo. the end of the day, bakit kasi ikaw may kasamang ibang tao kung hindi ka pala talaga ready makisama sa tao? Alam mo, na-realize ko yun. Hindi ko kaya yung ganyan. Kasi Yes. nung time ko yan, I was living in Shanghai, China. So that's when kumakain kasi sila ng mga nilalagay ko sa fridge. So sabi ko, bababa na lang ako. I will just buy my own food when I'm hungry. And then I just, Kumbaga, instead of eat when needed. confronting, oo. Diba? So that's what I did, which is, well, what you said, na parang bumili ng ref na bago. Hindi rin siya Hindi solusyon. talaga. Pero solution just temporarily for me. Which na-realize ko later on, so kailangan ko magtrabaho ng mas marami. Alam mo yun, Para mas maging independent ka. Oo, para bahay ko lang to. Kumbaga, Kasi space ko lang to. no choice lang sila. Ay, yung choice lang nila is yung makipag-roommate dahil Correct. nagtitipid sila. Correct. Correct. That happened to you, di That ba? happened to me, oo. And ano naman talaga yun, practical naman kasi talaga ang magkaroon ng roommate. Correct. Kaso, ang problema talaga, hindi mo kasi makokontrol ang behavior ng ibang Ng ibang tao, tao. Ang correct. pinaka makokontrol mo lang is ang behavior mo. So katulad nun, let's say, common banyo. Anong gagawin mo? Meron kang sarili mong hygiene kit na hindi mo ilalabas Toiletries. hanggat hindi ka pa maliligo. May shower caddy ka na lang. Oo. Hassle. Ligpit mo na lang Diba? lahat. True. Yeah, liligpit mo siya talaga lahat. Kung meron kang locker doon, just ensure that all of your personal belongings are within that locker. Okay? Ngayon, kung talagang at the end of the day, hindi mo mapakisamahan, then you don't have to stay. Meron kang option yan. Nakikita mo lang na hindi kasi mahirap siya. Okay? Pero meron yan. So you just need to cast a wider net. Not to mention ngayon ang kagandahan, you can use the internet to talk to other people living in other places na pwede, uy, baka may vacancy dyan sa building ninyo. Maybe pwede mong i-communicate yon. Kaya lang minsan may contract kasi yan, di ba, sir? Totoo. Pero pag ganun kasi, pwede mong sabihin sa landlord yung sitwasyon mo. Di ba? Pag ganun ba, sir, to, pwede mong kausapin yung roommate mo? Oo naman. Ang una namang step talaga dyan is kausapin mo siya base sa kung anong nararanasan mo. Now, take note mga kada. Tuwing kakausap tayo ng tao, let's use the if and then rule. Okay? If you feel this or if you do this, then this is what I feel. Ang punto po doon is this. Ang ginagawa nating i-address ay ang ugali ng tao rather than yung tao. Correct. Parang ganito eh. Hindi mo pwede sabihin, masiba ka kasi. Talaga masasaktan kahit sinong sabihan Sakit mo nun. nun, ah. Sir Talaga, Sophie, syempre. Or ang tamad mo kasi. Oo, di ba? Buraraka ka naman eh. Ganon. So, it's not like this. Alam mo, Diana, if you leave your bed uncleaned, it takes my time in the morning because I need to fix it as well bago ako pumasok. So, Iba yung kumbaga, effect nun. by doing so, sinasabi mo ngayon na, biruin mo, imbis na aalis na ako, nakikita ko yung kama mo, hindi maayos eh. What if Diana says, Di ba't ba mo yan, inayos? Wala naman akong sinabi. Good option yan. Ito ngayon ang sasabihin mo. Kasi ganito yan. Kung hindi mo aayusin yung lugar mo,
Okay? Maaaring yung gamit mo mapunta sa akin, mapunta sa ibang grupo natin sa within the room, magiging hassle in the future. Pwede mo sabihin sa roommate mo na, look, what I'm just asking from you is a small amount of effort para mas mapanatili natin yung kaayusan nating apat dito sa room na to. Ganun. Kumbaga, ilagay nyo na bawat action na ginagawa, may value yun, may patutunguhan siya. May consequence din sa iba. Hindi lang siya basta ginawa kasi. Yep. Di ba? So pag kunyari, pag nagkunyari, let's say, naiwan mo yung charger mo, minsan may ganyan. Correct. Laging nakasaksak ang charger kahit wala na yung phone. Di ba? So, pwede mo sabihin, alam mo, Mama P, pag iniiwan mo yung charger mong ganyan, okay, nangangamba ako na baka masunog yung room natin. Correct. So, ang gagawin ko tuloy, itatanggal ko yan. Pero pag tinanggal ko, hindi ko alam kung saan ilalagay kasi hindi ko memorize ang gamit mo. Ayoko rin namang ilagay sa ibang lugar na pag uwi mo mamaya, Wala dyan. Oo. Magtataka ka. Baka isipin mo, ninako yung charger mo. Okay. So, talk about how you feel about their action. Yes. Diba? Not to mention, instill that the area is your entire responsibility. Kayo yun. Okay, we're talking about shared spaces, di ba, Tofi? Halimbawa, let's not go to, wag na tayo bumalik doon sa dorms and sige, iba apartments. Halimbawa, nasa airplane. Okay. That's also a shared space. Correct. True. Merong mga taong, halimbawa, trying to take a nap, but they're also watching a gadget without earphones. At Yes. napakaingay. Okay. Do you now have the right to That's tell on such a them great question. Thank you, Mama P. with the flight attendant, or you address it yourself? Away na yan. I love this ganito, question. dyan. I love this Una sa question. lahat, you have the right to address if you are discomforted by those kinds of behavior. Ako ngayon nagtitrend ako, yung katabi ko, malakas ang cellphone. Sasabihan ko, Miss, okay lang manood, pakihinaan lang. Ala. Ganun lang. So we have the right to do You that. do. So, pwede. Kasi shared space, lalo na for Uy. example, In a proper way lang, polite yes, way. kumbaga ganito. Una sa lahat, mga kada, ilagay ang taray sa kwarto, ha? Huwag niyong dadalhin sa kalsada ang katarayan ninyo. Kasi tandaan nyo, you're not the boss of that person. Yes. Nagkataon lang, you're sharing the same space at the same time. So kung nagdi-discomfort ka, nagdi-distress ka, maging maayos lang sa inyong pakikitungo. Paano? Una, always state the Turuan mo situation. kami, Tofi. Naalala nyo dati, di ba? Always observe first. ORA. Observe, Opo. reflect, and ask. Una, nasa trend tayo limbawa. Kaso nanonood ka ng Miss Universe, ang lakas-lakas. Miss, sorry, May mga alam kong nanonood ka. Nagaganunan. Pero baka okay lang pakihinaan lang ng konti kasi lahat kami nakakarinig Ano na sabi eh. mo? Hindi kita maririnig Kita eh. mo, Nanonood ako ikaw, hindi mo na eh. marinig. Pakihinaan lang konti, Miss. Ay, Ganun lang. Sa Hindi pagkakasabi away yun, lang din. ah. Hindi kagad. Magiging away siya kung kunyari ganito. May ugali ang Pilipino na hindi Nagtitinginan. tayo direct, pero nagpaparinig tayo. oo nga. Pambihira naman, MRT to hindi to studio ng Net25. Bakit maingay? Oo, ganun. Or titignan ka na masama. Oo. Yung tingin ng tingin. Diba? Or worse, gato. Dahil nakasar ka sa kanya, hahanap ka ng isang bagay na kukutsain mo sa kanya. Parang ganito. Ang ingay-ingay ng cellphone, yung damit nga, mukha pang bedsheet. So kapag gano'n ang approach ninyo, talagang gulo ang hinahanap ninyo. Diba? So yun ang mga don'ts natin dito. Remember, always focus on the behavior that is being done. Nasa eroplano ka ngayon. Ang kagandahan sa eroplano, may controlling body yan, which is yung mga flight attendant natin. Oo, true. I-call mo ang attention muna ng flight attendant. First step is avoid. For example, ang ingay ng cellphone ni Mama P. Si flight attendant, Miss Diana, may iba pa bang seats na pwede kong upuan? Kasi kung pwede ka naman umalis na, go ahead. Pare-pares naman halos sa upuan sa eroplano eh. Unless sabihin niya, tipong sa pakpak ka na uupo. Hindi naman siguro, di ba? So, una lumipat ka. Puno yung flight. Di ba? Kunyari, Sunday ng hapon, pabalik ng Maynila. Puno lagi yan. Di ba? So, the next step is pwede mo sabihin, Ma'am, I'm sorry. Yung nasa unahan ko, si Miss Emma, nanonood ng show, ang ingay. Okay lang po, kayo na po ang baka kasi hindi po sumunod sa akin kasi kapwa pasahero ko. Ganon. Diba? Kung alam mo may Very good. authority dun sa lugar kung nasan ka, always utilize the method of the authority. Diba? Kaya nga sila nandyan to regulate the peace and order nung lugar ninyo.
That's nice. Perfect. Very, very nice. Kaya, ayan, gawin po natin ang mga sinuggest ni Sir Tofi para ma-maintain ang harmonious and good vibes sa isang shared na space. Yes. Ang punto naman dito is this Again, pag pumasok ka sa ganitong senaryo, ang lagi mo ilagay sa isip mo, hindi mo to personal lang na lugar. May ibang tao sa paligid mo, kailangan mong matutong makisama at makibagay. Thank you so much, Sir Tofi. Always. Always a pleasure to be here. Always. Kaya naman sa mga kada natin na gusto ka pang kausap at Ay, may nako. mga dagdag katanungan, saan ka ba pwedeng makontak? Yan. Sa ating mga kada na may pasaway na roommate na gusto niyo ireklamo, pwede niyo po akong puntahan sa East Avenue Medical Center. We are located at the second floor of the Serid Building. Bukas po ang aming aming opisina mula Lunes hanggang Sabado, alas 10 hanggang alas 7, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Iba-iba po kaming psychologist depende sa araw ng duty. So meron po laging psychologist doon na pwede niyo pong makausap. Salamat, Tofi. Thank you, Tofi. At mga kadatandaan na sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng clear boundaries, makakaroon tayo ng mas comfortable na environment kung saan lahat ay maaring mamuhay ng maayos, na may respeto at may paggalang sa isa't isa. Huwag po natin kalimutan na ang bawat isa ay may karapatang magkaroon ng pribadong espasyo at ang pagtutulungan at paggalang ay susi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang magandang samahan sa loob ng inyong tahanan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.